Good morning, allesamen. Good morning, everyone. Samahan niyo ako ngayon para mag-grocery sa pinakamalapit na store dito sa tinitirhan namin. Papakita ko kung paano kami magbayad, paano kami mamili, at kung ano yung mga product dito sa Norway na medyo interesting siya para sa ating mga Pilipino dyan sa Philippines. Papasilip ko din sa inyo na dito hindi uso yung packer or magpatak ng mga groceries mo, kaya sariling sikap dito guys, less manpower. Kaya let's go! Kiwi, ayan, Kiwi mini praise. So pasok na tayo guys. Dahil free nga ako today, maaga ako pumunta dito sa grocery store para naman makita nyo kung gaano kapuno at gaano ka-fresh yung mga dinidisplay nila. Dito pala sa Norway, 7 or 8 o'clock sila nag-open dito in the morning at mag-close to sila ng 9 or 10. So medyo maaga din kasi kailangan ng mga tao ng minsan bread sa umaga. So pwede sila makabili. Ayan nga pala yung vegetable section at yung fruit section nila dito. May grapes sila. Halos kompleto naman talaga dito sa Norway. Ang problema nga lang ay medyo may kamahalan. Yung avocado pa lang nila is 34 kroner. I-times 5 mo yan sa Philippines. Kaya talaga pag pumunta ka dito sa Norway as a tourist, huwag kang magkamaling mag-convert kasi sasakit talaga ang ulo mo sa sobrang mahal. Okay lang yan dito kung dito ka nakatira. Yan pala yung favorite kong granola. Isang type ng cereals to siya na kinakain usually sa morning at pinapartner ng milk. At dito sa Norway, lagi kong sinasabi sa family ko talaga, kumakain ako dito ng dahon. Kumbaga mga green salad, fresh salad, hindi nawawala yung mga salad na yan. Kaya minsan, kahit hindi ka nagda-diet, manadiet ka na lang. Pero huwag kayong mag-alala kasi today napag-isipan ko magnilaga. Kaya ako bumibili ng patatas. So habang nagbabalot ako dyan, iniisip ko ano pa kaya ang pwede kong bilhin. Nakakita naman ako ng sweet potato. At alam na this, iboboil natin yan. Ito naman yung typically Norwegian talaga. Tinatawag nilang fish cake. At ito yung pinakaayaw ko. Ayaw ko talaga ng lasa niyan guys. Kasi mabaho, malangsa. Ewan ko ba bakit gustong gusto yan ng mga Norwegian. Then dumiretso naman tayo sa mga coffee section nila or tea. Ito naman yung powdered chocolate drink nila. Pag nagpapadala ko sa Pinas yan, laging pinapadala ko kasi yung mga pamangkin ko, gustong gusto talaga nila yan. Habang naglilibot nga ako, pinapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang grocery store nila dito. At nandito na tayo sa mga salami nila, sa mga ham na lagi nilang pinapartner sa mga bread dito pag breakfast. So, ayan yung mga ham and cheese and liver spread. Ayan, pinapartner din nila yan sa tinapay. Kung sa Pilipinas, ginagawa natin yung pang kaldereta ba yun? So, niluluto natin. Pero dito sa kanila, fresh nilang kinakain yan. Kaya, yun na nga, medyo weird pero masasanay din kayo. Ayan naman yung mga brown cheese nila dito. At ang Norway lang po ang merong brown cheese. Meron silang 3 types of brown cheese. Parang ang lasa niya, caramel. So, parang sweet cheese siya na pwede mong kainin for dessert or for bread na lang din. Kasi usually, yung cheese talaga na normal is walang lasa or medyo salty yung lasa. Pero dito sa kanila, merong caramel na lasa. Masarap yan, nakaka-addict. Kaso lang, wag lang tayo pasobra. So, ito naman yung mga itlog nila at may different sizes din sila dito. May small, medium, and large. O, saan ka pa? Ito yung mga butter nila at ito yung Asian section nila. Hindi lahat kompleto dito pero may nabibili ka kahit papaano. At ito yung rice na lagi kong binibili kasi mura na at jasmine rice pa. So minsan, bumibili din kami sa Asian store pag wala dito. Ito naman sa kabilang section ay ang paborito ng asawa ko, pasta. Norwegian kasi siya guys at ako Asian. Buti na lang pinagtabi sila para naman fair. Meron din sila itong iba't ibang klaseng pasta, noodles, mga tortilla, mga fish. Kaso lang frozen. Meron din kasing store dito na nagbebenta ng mga fresh na mga isda. Ang nakikita nyo ngayon is mga frozen products. Frozen na mga gulay. Meron din frozen na mga prutas at iba't ibang klaseng frozen. At dito sa Norway, known sa kanila yung mga ready to eat na ng mga pagkain kasi sa sobrang busy nila, minsan yan na lang yung kinakain nila.
pag kailangan nilang madalian, ayan, mabilis lang silang makakain. Yan yung kinukuha nila or binibili nila. Meron din naman dito mga frozen breads. Kung nagtitipid ka minsan kasi, mas okay yung frozen para everyday mo na lang siyang kukunin at lulutuin. Meron din sila itong mga fresh milks and juice at lactose-free milk. Yan yung lactose-free na lagi kong iniinom at lactose cream na lagi kong hinahalo sa kape ko kasi nga hanggang ngayon guys, hindi pa talaga ako sanay sa may lactose. Sumasakit talaga yung tiyan ko. Ito naman yung mga kitchen toiletries nila at dito sa Norway may mga pagkain din ng mga bata, Cerelac or mga diaper. So, halos kumpleto na sila lahat dito pag pumupunta ka sa grocery store nila dito. At dito sa Norway, napaka-normal nila na may mga pets kasi nga yun yung gustong-gusto nilang inaalagaan. Meron din mga pet food dyan sa grocery stores, mga kailangan ng mga babae at yan yung mga drink section nila, mga beers and everything. At ito pa, dito sa Norway may curfew yung pagbibili ng mga alcohol drinks kagaya ng beer. Ayan ang nilalagay nila dyan. Kung anong oras ka lang pwedeng bumili ng mga beer. Sa totoo lang, gustong-gusto ko yung pamamaraan nila dito kung paano or anong oras ka lang pwede makabili ng mga inumin na may mga alcohol content kasi para naman males yung mga accident or kung ano-ano pa. Yan yung mga chips products nila dito. At sa Norway, hindi mawawala ang mga sweets. Grabe talaga dito guys. Iba't ibang klaseng flavor ng candies, iba't ibang klaseng flavor ng chocolates na makikita mo pero napakamahal. Dito din parang may bookstore na din ang grocery store nila. Kaya kompleto na talaga dito. Wala ka nang pwedeng hanapin sa iba. At may mga ice cream na din kung gusto niyo mga dessert para sa bahay. At ayan, magbabayad na tayo guys. Papunta na tayo sa counter. At ito na nga yung mga nabibili ko at nilalagay ko na dyan sa counter. Sana natuwa kayo sa paglibot ko sa inyo kung anong merong pagkain dito sa Norway. At huwag kayong mag-alala kung Asian kayo or Filipino kayo. Maraming mga pagkain at mga Asian store din dito na pwede nyong bilhan. So ayan, ganito kami pa magbabayad. Nakikita nyo yung iba kanina, sila yung nagpapak ng mga groceries nila. At napakabilis lang magbayad dito. Card lang, itatap mo lang. At ayun, tayo na din ang magbabalot. Kaya less talaga ang manpower. Yan yung sinasabi ko na dito sa Norway, walang taga-packer nila dito. Kaya ikaw lahat ang magbalot. Yun lang po for today guys. Sana nag-enjoy kayo. At sana natuwa kayo kung ano yung nakikita nyo dito sa Norway. Maraming salamat po sa panonood and don't forget to like and share naman po yung video ko kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat. See you again guys sa aking susunod na video or sa ating susunod na vlog. Bye bye! Paalam!